5k na yung auto natin. So try na natin ngayon mag mode 1. So let's go. So to try natin yung mode 1 sa ating daily riding. So yung difference lang ng mode 2 at mode 1 sa slow maneuvering like ng ginagawa natin ngayon ay very minimal lang siya. Siguro nag-improve konti. Actually dapat pala side by side, no? Mode 2 muna tapos try ko ulit mode 1. Pero anyway, lagi ko naman to ginagamit, so yeah. So sa slow maneuvering to, traffic riding. So ayan. Try nga natin dito. Akong na. Wow. Kapag binilisan mo, lakas nung yun lang, no? So naramdaman ko yun. Yung pag humataw ka, yun yung may difference, no? Galing. Siguro dito sa slow maneuvering konti lang eh. So yun yung maganda kasi hindi mo naman kailangan ng sobrang lakas sa pag nasa traffic ka, di ba? Para hindi ka maging sobrang jerky. May kang mid jerky. So nung hinataw ko siya doon, nung sumaglit lang tayo sa bus lane, naramdaman ko difference. So medyo masaya to. Nag-start ako sa mode 4. Inantay ko muna mag around 1k yung odo ko bago ako lumipat ng mode 3. So nung nag mode 3 ako, before ako mag mode 4, nag-antay ako na maging 3k yung aking odo before ako nag mode 2. Ayan. And then eto, inantay ko mag 5k yung odo ko bago ako mag mode 1. So meron akong slow transition between modes para ma-appreciate mo kung ano yung kaya ng bike mo at hindi ka mabibigla kung bibiglayin mo ng mode 1 ka, di ba? Maganda to kasi mas na-excite ka eh, di ba? Siyempre pag beginner ka pa lang dito sa bike na to, dapat talaga mababa yung mode. Ayun, lakas. Pasensya na kayo. Malakas siya, guys, no? Pero syempre malaking tulong sa atin yung ating traction control saka yung 6-axis IMU to avoid yung wheelie pag lift ng harap. Grabe traffic ngayon, guys. Alam anong meron sa Tuesday and Wednesday. Ito kasi kapag siguro exam ng mga estudyante, yung mga hybrid siguro, kailangan nilang pumasok. Magpa-traffic din, guys. So huwag na natin pilitin. Dami din sasakyan eh. So pag nag long ride tayo, matatry natin tong
full potential ni MT-09. Wow! Ay! Sarap. Siyempre, padaanin natin sila para di sila mabitin. Ganda ng response ng ating motor. So ito na yung ano niya, full potential ng ating MT-09. Kung ikaw ay nagsi-city ride or long ride, mode 1. So nag-enjoy ako guys, okay siya. So kapag nabitin ka pa dito, alam mo na gagawin mo, di ba? Upgrade ka na ng motor. Pag ano ka na lang, 1000cc, mga inline 4. Yun. Pero syempre, kung ikaw ay tulad ko, malaking bagay sa'yo yung handling at gaan ng motor at torque, mag-stick ka dito sa MT-09, diba? Wow, so nice. Kitaan lang po ako, pasensya na kayo sa ingay. So yung day 1 natin to, na paggamit ng mode 1 dito sa ating traffic daily ride, sa tingin ko manageable naman on our end. So hindi ganon kalaki yung difference sa slow maneuvering ng mode 1 at mode 2. Kaya goods na goods ang mode 1 para sa akin, ha, sa traffic. Ayan, ayan. Kasi yung transition natin maganda eh. Hindi natin binigla yung mode 1 agad, diba? Yung iba kasi hindi na talaga nagmo-mode 4. Siyempre kasi yung mga yun, mga hindi na sila beginner. So dahan-dahan tayo nag-transition from mode 4 to mode 1. So 5k kilometers ang ating binuno. Actually 10 months mahigit bago tayo nag mode 1. Ayan. Ang maganda doon, every transition na appreciate natin yung bike natin kasi nagiging siyang responsive eh. Every time na nagpapalit-palit tayo, mas maganda yung ating takbo.
please like and subscribe to my YouTube channel. And see you next ride.